Ano bang problema mo sa akin? Gusto mo suntukan tayo sa labas? Ginanon ko siya talaga, Ma'am Ina. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Medyo nakakalungkot at nakaka-disappoint itong pag-uusapan natin with our guest in this episode. Alam niyo, mahirap na nga ang buhay, 'di ba, ng mga lumilipat ng ibang bansa. At sa experience ng ilang mga kababayan natin na lumipat dito sa Canada, lalong nagpapahirap pa raw sa kanila, lalo na kapag bagong salta pa lang sila dito sa Canada, ay ang mga kapwa daw nila Pinoy. Ay nako, anyway, that's the experience ng ating kakausapin in this episode. Nako, baka kilala nyo na siya. Nako, ako lagi ko itong pinapanood sa Facebook, si Michelle Milante. Thank you, Michelle, Hello po. for being here. Hi, Ma'am Ina. I think kailan ba nag-viral itong reel mo talking about yung sinabi mo na mga epal, yan ang term na ginamit mo, yung mga epal na mga Pilipino na parang nagpapahirap o nambubuli ba ng kapwa Pinoy? And this is based on experience, by the way, ha? Okay. Sorry, ang haba kong magsalita. Nung bagong salta pala si Mitch dito noong 2012, ang nagpahirap daw sa kanyang buhay talaga ay mga kapwa niya Pinoy for 2 years. Okay, hello po. Ako nga po pala muli si Michelle, ano. Actually po, nakarating ako sa Canada noong March 2012. Of Okay. course, masayang-masaya ako kasi ito na yung magbibigay ng katuparan sa aking pangarap. But then, nung unang dating ko sa Canada, ang saya-saya ko, nakita ko yung snow. Pero, in reality check, hindi pala ganun, ano. Nung umpisa mo sa unang trabaho, doon mo makikita kaagad yung mga kakaibang tao na yung kapwa mo Pilipino na imbis na tulungan ka, ida-down ka pa nila. Nako. Actually, Ma'am Ina, ang dami kong naranasan as temporary foreign worker. Doon sa una kong trabaho, hindi ko na po sasabihin, talagang na-culture shock ako. Hindi biro-biro talaga. Nandun pa nga sometimes yung mga nauna doon na akala mo ko sino nagmamay-ari ng pinagtatrabahuan namin. Grabe talaga. But then, which is true Wag mo nang sabihin yung Mm. kumpanya, pero si Mitch po ay dumating noong 2012 as isa pang food counter attendant. What do you call it? Tama ba? Yes. Okay, food counter attendant. So, Kasi po, imbis na tulungan kanila, hindi kanila tutulungan parang ida-down ka pa nila, hilahin kanila pababa At saka yung kapwa mo Pilipino, minsan nagmumurahan kayo harapan talaga, which is na-encounter ko po yan talaga. And then, meron pa nga nagsabi sa akin na, bumalik to, nasa drive-thru ako noon, naalala ko, sabi naman sa akin, bumalik ka sa pinanggalingan mong bansa. Sabi ko sa kanya, bansa ano niya ka ba? yun. Oo po, sabi ko sa kanya, Ma'am Ina, ano ka ba? Di ba Pilipino ka? Saan ka nang galing bansa? Ano bang problema mo sa akin? Gusto mo suntukan tayo sa labas? Ginanon ko siya talaga, Ma'am Ina, kasi oo, kasi sabi ko, hindi ka dito permanent residence pero grabe ka magsalita parehas lang tayo dito temporary foreign worker. Sabi kong gano'n, may karapatan ako bilang TFW. Alam mo yung, kasi dun sa pinagtatrabuhan ko, kung sino yung mauna, siya yung malalakas. Alam mo yung grupo-grupo, Ma'am Ina? Grupo-grupo ka talaga. Pag mahina yung grupo mo, wala. Alam mo yung daldal ng daldal, kung anong sinasabi sa'yo, pero pag nakaharap ka, parang bango-bango mo. Pag nakatalikod ka, grabe talaga. As in, pag nasa food industry ka talaga, Ma'am Ina, talagang expect mo na merong mga epal talaga. I'm sorry for my word, but that's the reality. Epal talaga sila. Ang mga Pilipinong nakasama ko. And hindi ako nahiyang sabihin to, Ma'am Ina, kasi totoo naman ang sinasabi ko at kilala nila ako na prangka akong tao. Lumalaban talaga ako. Nako, well, sometimes, yung mga ganong personality, minsan, kailangan din nila makahanap ng katapat 'di ba? Siguro nagulat sila, Mitch. Hinamo mo ba naman ng suntukan? Pero Yes. ikaw talaga mag-ingat ka. Alam mo naman dito sa Canada, no yan, ha? Alam ko po. Hindi, kasi naman po, di ba, parang, hindi naman yung pwedeng aapak-apakan ka lang naman. Pero alam ko naman po na bawal yun. But then I want to stand for myself po. Oo nga. Ano nangyari? Curious tuloy ako. Nasaksilan. Nung nangyari yun, yung sinabi ko yun, tumigil na siya. Tumigil siya talagang lalabanan ko talaga siya. Oo, ay nako. And
doon sa reel mo nga, no, parang yan din ang ina-advise mo. Lalo na dahil parang dumadami pa rin mga Pilipinong dumarating dito. Siyempre, bago lang sila dito. Ang ina-advise mo sa kanila, if maka-encounter sila ng ganyan, labanan nila, ganun. Hindi naman po. Kasi po, it's really common na pag dumating ka sa, hindi, kahit sa naman pong bansa, na pag may kasama kang Pilipino, hindi ka naman po nila lahat. Tama si Mitch, no? Buti na banggit mo. Ako, ang mga experience ko dito naman, thankfully, sa mga kaibigan naming Pilipino, ay very helpful sila sa amin. Pero yun nga, hindi si Mitch ang una kasing pagkakataon na nakarinig ako ng mga negative experiences. Alam mo, sadly, may mga Pilipino po dito na pinipili nilang hindi makahalubilo sa kapwa nila Pinoy in the workplace. You know, that's so sad. 'Di ba? Kung mangingibang bansa ka nga, dapat hahanapin mo yung mga kalahi mo, 'di ba? Pero hindi ganoon. Sa lahat, again, sa lahat, this is not always the case. Hindi po para sa lahat actually, lalo na po dito sa lugar namin. Hindi po ako nakikipaghalo-bilo talaga kasi nakita ko na may grupo-grupo to minsan sila mismo nagsisiraan sila. Ayoko pong sumama po sa mga ganong toxic na tao kasi parang feeling ko wala kong alam mo yung wala po akong mapapala dito Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, alam niyo po ba, sabi ko sa sarili ko, alam niyo ba, minsan nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit po nauuna pang ma-PR yung mga EPA? Bakit di po ba pwede mauna po yung mababait? Katulad ko, mabait naman po ako Bakit hindi niyo po ko unahin ma-PR, God? Oh my God. Pero totoo po talaga yung sinasabi ko, totoo po talaga yung Ma'am Ina, sabi ko, nakakaloka. Pero alam mo, buti nila ngayon, tinatawanan na lang natin, Mitch, yung nangyari sa kanya. But she says, basically, it's no joke. Kasi sabi niya hanggang nung ma-PR siya, which happened 2 years later, no, from your arrival. Tama ba? 2 or 3 years later. Talagang yun daw yung the worst time niya dito sa Canada dahil sa pahirap ng dinulot sa kanya ng kapwa niya Pilipino. Oh Ma'am my Ina, God. kaya nga po, Ma'am Ina, the good thing po, it's alam niyo po, nasasaktan din ako, lalo na nung temporary foreign worker pa lang ako. Lumalaban ako harapan, pero salita lang, hindi ako yung, kasi alam ko yung batas ng Canada huwag kang mangangante, kasi iniisip mo wala kang papel pa Ano lang, mapagtatanggol ko yung sa salita, but then I'm not gonna fight as physically kasi ayoko may magkaroon ako ng record, but then alam mo yung pag-uuwi ka na, umiiyak din ako kasi tao lang ako, tapos sinasabi ko yung problema ko sa asawa ko, pero alam niyo ba talagang, pero mabait ang Panginoon, bilog ang mundo, Ma'am Ina. Alam niyo ba, yung mga taong umaapi sa akin, talagang na-witness ko na tinanggal siya sa trabaho at talagang inescortan pa siya ng boss namin. Di ba? Nakita ko talaga ng ganon, and then sabi ko, wow, ang mundo. Ma'am Ina. Talagang pag minsan talagang pag itinataas mo sa Panginoon, ang Panginoon na bahala. And actually, Ma'am Ina, hindi lang man din do sa lugar na yun, kahit saan ka mapuntang establishment. Katulad po noon, yung sa asawa ko po, merong hindi po medyo maganda, but then unfortunately po, nilapit ko yung sa labor, but then sabi ng asawa ko, wag na lang parang Pilipino rin ang parang sinasabi mong nagka-encounter yung asawa mo. Opo, hindi po kasi patas yung management. Bago po natin ipagpatuloy ang episode na yan, meron na po akong quick commercial. Meron po akong bagong YouTube channel, ang Spot Pinoy. Dito pa rin po yan sa YouTube. Kasama ko po ang 2 ibang vloggers dito sa Canada na si Mark ng Carino Family at si Dre Rice Velasquez. Sana po suportahan ninyo tulad ng pagsuporta sa aming mga vlogs. Masaya po yun. Puro lang po kwentuhan tungkol sa buhay dito sa Canada. Follow nyo po, Spot Pinoy. Subscribe now. But then I'm not gonna talk po the name po. Kasi po dun po sa food industry na yun, puro po mga magkakamag-anak sila. And then right now po, we have no choice po but to stay kasi hindi pa kami nakakita ng trabaho. But then nilapit ko sa labor yung, but then sabi ng asawa ko, wag nang palalain, kaya hindi ko na rin pinursu. But then, syempre, in behalf of my husband, kaya po ako nagsasalita na, I want to stand for my husband kasi kung di, mahihain yung asawa ko Kaya yung minsan po, binablog ko po yung sinasabi, yung nararamdaman
nararamdaman ko, pati nararamdaman ng asawa ko. Sabi ko nga, kung kayo'y inaapi ng mga manager nyo o boss nyo, pwede kayong magreklamo sa IRCC. Pwede, kung kayo ay isang temporary foreign worker, pwede kayong mag-apply ng vulnerable working permit at kung ma-approve kayo, di ba, mabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng open work permit. But then, yun po, pag nag-imbestiga, lahat po magiging confidential po. But then, sa sitwasyon po ng asawa ko, hindi na po namin pinursue. Pero ako gusto ko po talaga. I can imagine. Mukha talagang hindi talaga nagpapa-bully itong si Mitch. Speaking of bullying, because basically that's how you felt, di ba? Anyway, ngayon na mahigit isang dekada ka na dito sa Canada, Mitch. Kasi ang sabi mo, usually, sa experience mo, yung may ganong ugali, yung mga matatagal na sa Canada. Yung mga nauna, yung parang ganyan. Ano ba to? Parang may initiation ba ito sa mga baguhan? Ano ang palagay mo? Meron ka bang realization? Bakit ganun ang ugali? Palagay mo nila? For me, Ma'am Ina, hindi lang po nauna actually yung mga managerial position. Lalo na po yung mga permanent residents na o citizen, ginagamit po yung kapangyarihan nila actually. Like for example, sa isang establishment, kung ayaw ko sa'yo, babawasan ko ang schedule mo. So that's considering as bullying, right? At ang gumagawa nun, Ma'am Ina. Kaya hindi lang sa tagal minsan yung powers mo sa trabaho gumaganti ka doon sa kapwa mo Pilipino na walang magawa dahil ikaw ang manager, nasa posisyon ka, etong taon to walang magawa, which is kawawa naman. Magbo-voice out ka pero pag nagsalita ka, baliwala rin, di ba? Kasi yung pinapakinggan something ng boss, yung manager, kasi siya yung manager. Pero hindi niya naman nakikita what's happening in the store. Diba? Oo. Alam mo what's shocking to me, Mitch, is hindi yan pwede dito, yung ganyang ugali. And sad to say, alam mo meron tayong mga bagong lipat dito na that's the exact attitude na iniiwasan nila, na iniwan nila sa Pilipinas, hoping na hindi nila makikita yan dito sa Canada, di ba? Parang, ewan ko nga ba, bullying is a big no-no here in Canada. Tapos yung sinasabi ni Mitch na ginagamit yung mas matataas nila na position, yung mga bosses naman nila dito, usually, parang pantay dapat ang tingin sa mga empleyado dito. Di ba, Mitch, ganun ang kaugalan sa workplace dito? Pantay-pantay, hindi nga uso mga sir and ma'am dito na tawagan. Ma'am Ina, sana experience niyo po. Opo, but not environment po, ganon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, Ma'am Ina, basta may Pilipino, lagi may epal. Hindi mawawala. Lalo na kung tingin niya sa sarili, kung halimbawa ako, Ma'am Ina, merong isang supervisor. Halimbawa, ako, assistant manager. Tapos ito si manager, parang tingin niya, mas magaling ako sa kanya. Para magiging tinik ako sa lalamunan niya. Kikita niya, syempre, papaguhin niya ako, bibigyan niya na ako ng maraming loaded na trabaho. Di ba yung baka sumuko na ako, baka mag-resign na ako. Merong mga ganong sometimes, Ma'am Ina. O kaya yung katulad nga, Ma'am Ina, ako halimbawa, ako assistant manager ako, pag nainis ako dito sa tao, babawasan ko siya ng schedule. Which is hindi ko naman ginagawa kasi I know how it feels them. Kailangan din nila ng pera. As much as possible, at maaari, bibigyan ko po sila ng schedule. But then, ang nangyayari, Miss Ina, hindi lahat ganun ang treatment Hindi pantay-pantay. Merong favoritism ang nangyayari. Merong palakasan ang nangyayari. Lalo na talaga kung napapalagiran ka ng mga puro Pinoy, tapos Pinoy management, mahirap talaga. Ay nako, hanapin nyo nga yung mga Pilipino na hindi ganyan. Mitch, ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang napaligiran ka ng... I know, right? Oy, kasi again hindi po lahat ng Pilipino ganyan. Marami pong mababait at matutulungin na mga Pilipino dito. But again, hindi lang si Mitch ang nagsasalita ng ganyan. At sa vlog mo, Mitch, kamusta? Kasi ang laki po ng following ni Mitch sa kanyang Facebook. Okay? And ako nga, nakakaunti lang ang following ko. Nasi-sense ko that there are those, binibigyan nila ng value yung tagal nila dito sa Canada sa pag-invalidate halimbawa ng mga sinasabi ko dahil relatively new lang ako, 4 years pa lang ako dito. Sometimes I would get comments making me feel na bago ka pa lang dito sa Canada, hindi mo alam yung sinasabi mo. Mga ganyan. O kamusta yung mga response sa vlog mo tungkol dyan? To tell you the truth, Miss Ina, I'm speak on my heart.
ano ako prangka po akong tao. Kung ano po yung nakikita ko, sinasabi ko talaga. Kung masasaktan ka, masaktan ka na, but then, yun ang katotohanan. But then, I receive a lot of bashers. As in, a lot of bashers talaga, na sometimes below the belt, Miss Ina. Kaya lang po, syempre, nung una, Miss Ina, nasasaktan ako And then, nire-replyan ko. Tapos, merong isang content creator na binalag niya ako kasi mali yung sinasabi ko. Syempre, dun sa mga pagkakamali na sinasabi ko, nagli-learn naman ako doon, di ba? Syempre, di naman ako immigration consultant. Kung ano lang yung nare-research ko, yun lang ang sinasabi ko. Di ba po? And then, ang dami ko na-receive noon ng mga criticism. Pero, lahat po yun ina-accept ko. Kasi po, I'm only human. Kumbaga, natututo din ako sa kanila. But then, bashers, more basher, but then now, I don't care because the more basher, the more money. Nakakaloko. Alam mo, yan ang ewan ko, hindi siguro nare-realize, Mitch, na mga may hilig mag-post ka ng mga nega. Akala nila na kakasakit sila, na naiinis kanila. Pero it actually helps social media, personalities, influencers, yung mga vloggers to boost their algorithm. Di ba, Mitch? Kaya kebs ka na lang siguro doon, no? Nakakatulong naman sila sa iyong earnings siguro. Ma'am Ina, alam niyo po ba, pag ako meron nagba-viral, natutuwa talaga ako. Hindi ako ganong nagpo-posting lang ng long form video nagpo-focus ako sa reels. Kasi, Miss Ina, pag minsan, katulad nung nagkaroon ako ng 9 million views, kapag halimbawa yung 5 million views, ang kinita ko doon nasa $475 sa 5 million views in 1 minute reel lang yun, Miss Ina. So, kasi, grabe, ano? Kaya po lagi po yun ang piniperso ko. Pero iniisip ko pa rin yung bago ko sasabihin kasi alam ko, ikikritics ako ng mga tao Talaga nga, minsan nag-aantay po sila ng maling sasabihin mo. Oo. But then it's okay po. Natanggap ko na yung katotohanan na the more basher, the more viewers, the more money po talaga. Nakakaloko. Well, I'm happy you look at that way. Pero Miss, baka sabihin nung iba, ikaw talaga nagsasalita ka ng pangit tungkol sa kapwa mo Pilipino. Baka gano'n ang sabihin nila. Dapat itigil mo yan. Ganyan, Anong sagot mo sa ganyan? Meron po na ganyan. Meron po na ganyan. But then, I don't care. I don't care po. Kasi, yun yung naranasan ko Kasi lahat ng mga pumupunta sa Canada, sinasabi ko sa reels ko, tandaan nyo, pag nagpunta kayo sa Canada, expect nyo na, pag may kasama kayong Pilipino, laging may epal. Hindi mawawala epal. Expect nyo na yan. Ginagano ko po talaga. Nakakaloka. Ay, nako, alam mo, so pasensya na po kayo. Natatawa ako kay Mitch kasi alam niyo naman, very lively ang kanyang personality. But it is a serious concern lalo na po sa mga temporary foreign workers na baka they feel, Mitch, di ba, na nabubuli sila, meron po kayong karapatan, meron kayong maaaring gawin sakaling maka-encounter kayo ng ganyan, hindi lang, Mitch, sa mga kapwa Pilipino, but any type of bullying in the workplace, di ba, Mitch? I think binibigyan mo rin ng advice yung mga kababayan natin tungkol dyan, di ba? Na huwag matakot, meron silang mapupuntahan. Ano ba yung basic, ano pwede nilang gawin ba? The moment they feel that they're being bullied? Unang-una po, dapat po lahat po inaano nila yung kung hangga't maaari po meron pong evidence, mag-keep po sila ng evidence. Ang na-research ko po nun kasi sa IRCC, kapag merong nilalabag po si employer, kapag halimbawa naipon, magsumbong na po siya kay IRCC. Okay. IRCC po mag-iimbestiga, tapos ito po si TFW, pwede po siyang ma-approve po ng vulnerable working permit po. As open work permit po yun actually. Okay. Para magkaroon pa siya ng pagkakataon na makahanap ng bagong employer po. Okay. Ayan ang advice ni Mitch. Ay, nako. Okay ka na ngayon, Mitch. Dahil nalampasan mo na. Wala ka ng mga nakapaligid sa'yo na nambubwisit sa'yo. Ano na? Actually, not anymore. But then, nung hindi pa ako nagiging vlogger, meron ako nabangga. Actually, nasa may library kami, which is dalawa lang kami. So, nag-stop sign ako noon. Tapos, lumingon ako pares, ganun, gumanon ako, wala. Tapos, narinig ko, may bumibisina. Di dumiretso na ako, may bumibisina. Pagkalakas-lakas na busina, dadalawa lang kami sa sakyan.
alam ko na pagkakamali ko, no? Na blind spot ako, pinangga niya talaga ako, pwede niya naman ako na wag banggain. Oh. Diba? Parang, alam mo yung Pilipino na hindi ko talaga makalimutan yung addict na hayop na yun. Pilipino pa rin yun. Talaga Oo. naman, Mitch. Ano ba yan? Oo, addict talaga. Sabi ko nga sa police, sabi ko, officer, this guy will gonna kill me. Sabi ko, the way he talk, it's so really rude. Look at his face. He looks addict. Mitch, ikaw talaga. Nakakaloka ka talaga. No, pero totoo po talaga yung sinasabi ko. Miss Ina. Ano ba Which is, yan? Ma'am Ina, first time ko mabangga nung pwede niya naman ako hindi banggain eh, di ba? Dadalawa lang kami sa sakyan. Nasa library zone pa kami. Dadalawa lang kami. Inaamin ko na pagkakamali ko, pero pwede mong mag-minor naman siya para hindi na ako mabangga. Tapos alam niyo ba, Miss Ina, binalag pa ako. Sabi ko, ako naman na-trauma. Binlag ka din? Binlag ka? Oo, hindi pa ako na nagbablog, Miss Ina. Nung nag-start lang ako nung March actually, binalag niya ako, sabi ko, shit, natuturoma ako. Tapos nung nandun na kami sa police station, nagmumurahan kami. Sabi ko sa kanya, hayop ka, gago ka, tinatago ka ang Panginoon, sa impyerno naman ang punta mo. Talagang sinabi ko talagang gano'n sa kanya kasi grabe bunganga niya. Tapos alam mo ba, ang kasama ko nun yung manager ko. Yung manager ko, yung asawa ko nandun sa trabaho, yung manager ko sinuportahan niya ako hanggang sa makapag-report ako dun sa may police station. Buti na yung manager ko mabait. Ay, nako. Pero alam mo, so sabi ni Mitch, no, medyo okay na siya ngayon. Naka-move on ka na siguro din kahit pa paano dun sa bad experiences mo. Pero sinabi ni Mitch, nakakalungkot din. Parang, you made it a point na konti lang ang tinuturing mong kaibigan. You kept your group of friends small. At umiwas ka na rin sa mga Pilipino. Tama ba yun? Totoo po yan. Miss Ina, to tell you the truth po, ako po yung tipong tao na I don't hang up po sa mga Pilipino. As much as possible, dito lang ako sa bahay. Hindi ako yung nakikipaghalubilo, pupunta ka doon sa mga birthday party, hindi. Ano lang ako, dito lang ako. Kasi uusap-usap yan, gossip-gossip na naman yan tungkol kung kani-kanino. Ayoko nang ganun eh. Totoo po talaga. Ayoko nang ganun, umiiwas na sa mga chismis eh. Kasi wala naman ako sa kanilang mapapala eh. Diba? Gusto ko yung ano na lang, yung doon na lang ako doon sa ikakabisi ng sarili ko, yung i-grow ng sarili ko. Nako. Bilang huling tanong ko na lang to, Mitch. Baka sabihin nila, ano ka ba naman, Mitch? Kapwa Pinoy mo pa rin yan. Wala ka na bang posibleng maging puwang? Hindi ba magbabago ang pakiramdam mo? Baka naman gusto mo makipagkaibigan, lalo na nagwa-vlog ka. Baka maraming gustong maging friendship mo ngayon. Hindi na ba magbabago ang iyong isip tungkol dyan? Well, sabi ko nga po sa inyo, Miss Ina, hindi ko naman po nila lahat na Pilipino at pal. Tawag dito, meron pa rin pong mababait sa mundo po. But then, bago ko po kasi ibigay yung trust ko, kinikilatis ko muna po yung tao. Kaya lang sometimes, bago mo yung binigay mo na yung trust mo, doon mo lang malalaman na, ano din pala to, epal din pala tong Pilipino na to. Hindi totoo po talaga yung Miss Ina. Kaya, ngayon po, yung kala ko dati na tinuring ko na kaibigan, hindi pala. Minsan, the more na nagtatagal ka sa isang lugar, the more mo nalalaman, yung attitude ng isang tao, yung ugali ng isang tao, ay ganun pala to. Kala ko kaibigan ko siya, pero hindi pala. Ganun. Kaya it's better na umiwas ka na lang, layo ka na lang sa kanila. Kaya alam niyo po ba, lumayo ko sa mga maraming epal na Pilipino dito eh. Talagang, dati po taga-South ako, ngayon po nasa East na ako. By the way, hindi natin na-mention kung nasan ka. Si Mitch ay nasa Lloydminster, Saskatchewan. Yan, okay. Anyway, maraming salamat, Mitch. Alam mo, pili ko marami tayong makukuha ng comment dito sa ating kwentuhan. Sundan niyo po si Mitch sa kanyang Facebook. Saan ka pa ba active? Sa YouTube parang hindi ka masyado active no? Sa Facebook ka lang ba? Opo, but then I'm trying my best po na maging active din sa YouTube po. Kasi pinag-aaralan ko pa po, hindi pa po ako ganun magaling mag-upload yung mga edit-edit. Hindi ako ganun marunong. Mahirap, mabusisi, pero kaya mo yan kung gugustuhin mo, who knows? Thank you so much, Mitch. Maraming salamat sa pag-share ng iyong experience. Pasensya ka na natatawa ako kasi I find you, the way you speak, so engaging. Talagang passionate ka dun sa mga pagkukwento mo. Talagang ramdam ko yung galit at inis mo kahit noon pa sila nangyari. Grabe, no? Hindi mo makalimutan. Minsan po kasi, Ma'am Ina, marunong po tayo magpatawa but then we cannot forget the past po. Diba? Galing mo talaga.
Thank you. That's it for this episode. I'll see you guys in the next one. Bye!